Hi guys! Welcome sa Daily Driver. Marami sa mga ginagawa natin ngayon, dati parang panglalaki lang. Pero ngayon, kaya na din ng babae. Unang-una, nandyan ang weightlifting. Pangalawa, marami na ring babae ang nagiging piloto. At lastly, marami na ring babae ang nahihilig sa pagmamotor. Kaya for today's episode, ang i-feature namin ay si Iana at ang kanyang Lucy Classic 250. Tara, samahan niyo kami. Hi, ako si IC, taga Quezon City, and ang motor ko ay Lucy Classic 250. So, ang reason kung ba't po ako nagmotor, kasi gusto ko po magkaroon ng new skill, tsaka gusto ko po magkaroon ng bagong experience. Since matagal na po kasi ako nagde-drive ng kotse na manual, so gusto ko po magkaroon ako ng bagong experience. Tsaka po, dahil tumataas po yung gasolina ngayon, tsaka yung traffic, so naisip ko po na magiging convenient po sa pagpasok ko sa work yung paggamit po ng motor. So, nung una po, marami pong nagdi-discourage sa akin na magmotor. Kasi syempre po, babae ako, tas alam naman po natin yung mga aksidenteng nangyayari sa pagmumotor. Especially po yung parents ko at first, ayaw po nila ako payagan. Kasi nga po, babae, tas ang liit ko pa po, parang medyo petit po ako. So, nung una po, marami po, kahit yung mga friends ko, ayaw po nilang maniwala na magmumotor ako. Ako po yung tao kasi na kapag may gusto po akong gawin tsaka matutunan, is sobrang determined po ako na matutunan po yung bagay na yun. So, hindi po ako nagpatalo sa mga sinasabi nila na hindi mo kaya yan, di mo kaya magmotor. So, pinurso ko pa rin po yung pagmumotor. At first po, I was supposed to get Fazio, Yamaha Fazio, Kimco Like 125 or Benelli. So, ayun po yung first choice ko. But I ended up with buying Kiwi, Kiwi CR152, and now po gamit ko is Lucy Classic 250. So kaya po yun po yung mga choices kong motor kasi mahilig po ako sa mga classic looking or vintage looking po na motor, pati kotse po. So yun po yung isa sa mga pinagpipilian ko. Isa pa rin po yung Vespa. Isa po yun sa mga gusto ko kaso hindi po natin afford. Ayun po, kaya po napunta po ako sa mga ganong dyan. At saka po, ngayon po medyo marami pong naka-scooter or naka-underbone. So parang gusto ko pong maging parang unique or kakaiba po yung gamit na motor. So ayun po, supposedly dapat po kukunin ko Yamaha Fazio na brand new. But then upon inquiring po, mas preferred po kasi nila na installment po yung pag-acquire po ng Yamaha Fazio. Gusto ko po sana i-cash po yung Yamaha, but then hindi po ako binigyan ng unit. So parang preferred po nila na mag-installment daw po ako. So then, after po nun, kumuha po ako ng license para sa pagmumotor. And na-experience ko po sa driving school yung paggamit ng TMX 125. Tapos dun po ako na-engganyo na kumuha na lang po ng manual na motor. And then, after po nun, kumuha po ako ng Kiwi CR152. So, may nag-suggest po kasi sa akin na friend ko na maganda daw po yung Kiwi CR152 for beginners po na gumagamit ng manual transmission. Tapos, nung nakuha ko po yun, so pinaganda ko po siya. Pero second hand ko po siya nakuha. So, sa mga kumuha po ng second hand, alam naman po natin na hindi po lahat ng second hand is perfect. Like, hindi po siya like as good as a brand new motor. So, nung kinuha ko po yung Kiwi, may mga pinaayos din po ako doon. And then, I started po na i-build po siya. So, alam naman po nung iba na nag-classic bike
na part po ng paggamit ng classic bike is yung pagbibuild po nito. So, pinalitan ko po siya ng mga accessories like yung seat, yung pipe, ayun to. Tapos masaya po siya kasi parang pag nag-build po kayo ng motor, iba po yung feeling pagka nag-build ka, parang nagiging custom bike po siya. And then after po nun, so na-decidean ko po na mag-upgrade. So I decided to sell my CR152 and I bought Rusi Classic 250. Ayun po. And then, another story is second-hand din po yung Rusi Classic 250. So, ang nangyari po is, mas marami po pala siyang problema. So, ayun po, dun ko po na-experience na dapat po pala, pag before po kayo mag-acquire or bumili ng second-hand na bagay or kahit kotse, kahit na motor, dapat po pala, chine-check po natin lahat po nung specs or lahat po ng parts ng motor bago po natin siya kunin. So, ang nangyari po kasi sa akin, dahil babae po ako, hindi ko naman po sa na maliit, pero medyo baguhan pa lang po kasi ako sa pagmumotor. So, kumbaga, hindi pa po ako masyadong maalam. So, nung kinuha ko po yung Rusi Classic 250, unfortunately, may mga problems po akong na-encounter doon sa pag-acquire ko po ng motor na yun. So, ayun nga po. Nung nakuha ko po yung Rusi Classic 250, masyado po kasi ako na-excite sa pagkuha po nun. So, and then gabi din po yun and mag-isa lang po ako kumuha ng unit. Tapos, hindi ko po siya tinest drive ng malayo. So, tinest drive ko siya sa garahe lang po nung pinagkuhaan ko. So, pag-uwi ko po, doon ko po na-discover na sira po yung carb niya. So, nag-leak po yung gas, tapos sira yung bushing ng swing arm. Sira din yung shocks niya. So, ayun po. So, lesson learned po yun sa akin, kahit na medyo expensive lesson learned. Natuto po ako na next time, pag kukuha, dapat po laging i-check ng maayos. Lalo po, syempre po, di naman po natin basta-basta nakukuha lang yung pera. Pinagtrabahuhan ko po yun, pinaghirapan. So, wala naman din po akong ibang sinisisi. Pero I just wanna put it out there na meron po talagang mga tao na hindi nagdi-disclose ng properly ng mga second-hand na motor or kahit kotse po. Sa lahat naman po ng aspeto, hindi naman po lahat ng tao din i-disclose yun. So, kaya maging wise po tayo and learn from me, learn from others' mistake. So, ayun po. So, natuto din po ako sa pag-aayos ng motor tsaka sa pagpapaayos. Kasi, syempre po bilang babae, hindi ko naman alam yung saang mekaniko pupunta, saan magpapaayos. So, at first, yung mga mekaniko na napagpapaayusan ko is medyo overpriced. So, hindi rin po ako nun aware na hindi naman po pala dapat ganun yung mga price ng maintenance. So, nakakatulong din po yung may mga kakilala po tayo na marunong sa ganung bagay. So, may mga nakilala rin po akong mga friends ko, mga groups dito sa Quezon City and Malabon na tumulong po sa akin sa pagpapaayos ng motor ko. Kahit po sila mismo yung nag-aayos ng motor ko pag umaalis po kami. So, very helpful po yung may mga makikilala rin po tayo. So, sa mga tao po na nagbabalak kumuha ng second hand or nagugustuhan kumuha mag-acquire ng classic bikes, so mag-research po muna tayo, tapos magtanong po tayo sa mga kakilala natin. So, ayun po, alam po to nung lahat nung karamihan ng mga nagmomotor. Iba po talaga yung feeling pagka nagmomotor compared sa naka 4 wheels. So, sa tagal ko na din pong nagde-drive ng kotse, masasabi ko po na iba po yung pakiramdam ng nakamotor. Sabi nga po nila, yung mga nakamotor, hindi alam nung mga nagpo-4 wheels lang yung feeling ng mga nagmomotor. Kasi medyo exhilarating siya. Tapos, lalo pagka marami kayo, or ako kasi may mga groups po ako, a group of friends na nakakasama ko mag-ride. Iba rin po yung feeling ng meron kang mga friends na kasama mag-ride. Kasi they got you Parang pag anong mangyari sa'yo, kahit anong oras ng madaling araw, pag nagpa-rescue ka, andyan sila
So, ayun po, may nabasa nga po akong quote na ano yun? Parang yung car, 4 wheels drives the body and 2 wheels drives the soul. So, iba yung feeling mo pag nagmomotor ka kahit na marami po talaga nagdi-discourage sa mga nagmomotor dahil sa dami rin po ng aksidente. Tsaka isa po gusto ko po i-point out na hindi po lahat ng naka 4 wheels naiintindihan po yung pakiramdam ng 2 wheels. Kasi yung iba po, marami po akong kilala na naka 4 wheels na naiinis sa mga nagmumotor. Kasi daw singit ng singit, ang dami, nasa gilid, nasa harap. So, para sa akin po, gusto ko lang po sabihin sa mga naka 4 wheels na yung mga naka 2 wheels po is wala po yung privilege ng wala silang aircon, wala silang safety. Kumbaga, yung 4 wheels, meron kang 4 walls of the car para protektahan ka. Pero yung 2 wheels, it's just you and the bike. So, yung paligid mo, pag na-hit ka, ikaw kaagad. So, ang wish ko lang, sana po sa mga hindi nakakaintindi or sa mga naka 4 wheels is, kung kayang bigyan o pagbigyan yung mga nakamotor or yun nga, nakalagay sa mga kalsada, share the road. So, sana po, intindihin natin yung mga nakamotor. Hindi naman lahat kamote, no? So, ayun, sana po, masaya lang tayo lahat sa kalsada. So yun, gusto ko lang po i-promote yung business ng family namin. So, ang business po namin, gumagawa po kami ng mga signage, tapos mga vinyl stickers. So, ipopost po ni Sir dito yung page. Ayan, tapos gusto ko rin po batiin yung mga groups ko na nagsasamahan dito po sa Quezon City. Binabati ko po yung mga members ng Suave Classico, ng QC Thunders, and yung group ko sa Malabon, Malabon Cartel. So, hello po sa mga friends ko po dyan. Ako si IC with my Rusi Classic 250. Ito ang aking daily driver.